of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Throw your soul's fresh glowing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Dauntless was he, young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Give and to you shall be given. God his beloved Son gave. Gratefully seeking to serve him. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Naught else is worthy his love. He gave himself for your ransom. Have up his glory above. Lay down his life without murmur. You from sin's ruin to save. Give him your heart's adoration. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. That in salvation's full armor, join in the battle for truth. For our next song, let us sing Baptize Us Anew. Baptize us anew with power from on high, with love, oh refresh us, dear Savior, draw nigh. We humbly beseech thee, Lord Jesus, we pray, with love and the Spirit, baptize us today. Unworthy we cry, unholy, unclean, oh wash us and cleanse us from sin's guilty stain. We humbly beseech thee, Lord Jesus, we pray, with love and the Spirit, baptize us today. O heavenly dove, descend from on high, we plead thy rich blessing in mercy, draw nigh. We humbly beseech thee, Lord Jesus, we pray, with love and the Spirit, baptize us today. Oh, list the glad voice, from heaven it came, thou art my beloved, well pleased I am. We praise thee, we bless thee, dear Lamb that was slain. We laud and adore thee, amen and amen. Good morning and happy Sabbath to all. We welcome you to our divine service this morning.
marami tayo mga kapatid, and I understand there are two churches that are present this morning. Yung galing sa Bethel Church from Las Piñas at saka CAA Church. Ito pala yung malapit sa airport ba yung church? Okay. Alam kong malayo ang pinanggalingan nyo, but you were on time in coming to our church this morning. We are so happy that you are here this morning to worship the Lord, and I hope you will receive the blessing of the Sabbath day. Napaka-blessed kami ngayon. Ngayon lang kami naka-experience na dalawang churches ang nandito ngayon para makipagsamba sa Panginoon. And this morning, we have scheduled activities in the afternoon. And this morning program, gusto ko lang basahin ang part sa aming program for the divine service. Ang song service was led by Sister Umbaw. Sino yung isang kasama niya? Isabella. Okay, and on the piano is Joel Umbao. So, family ang Umbao ang nag-song service sa atin this morning. And we have our serving deacons, Sister Anching Oliverio and Sister Mimi Okdamia. And the one that will offer the scripture and pastoral prayer will be Brother June Maalihan, one of the elders of this church. And our music ministry in music will be rendered to us by June Lee Meris. John Lee Meris. From Bethel Church ba ito o Abaisa Church? Okay. So that is and then our pastoral message this morning will be given to us by Pastor Samuel Ayad. And this afternoon, mga kapatid, huwag kayong umuwi at mayroon tayong special program, mayroon concert na gagawin, and I'm sure we'll be blessed. And then this afternoon, hanggang anong oras ba yung we'll start early kasi mayroong DLE meeting. And I would like to ask all the master guide of the PUC Remnant Church mag-meet ngayong hapon, even for 30 minutes for a short discussion. So all of us, I'm sure will be blessed as we worship the Lord this morning. If you have your cell phone with you, please turn it to the silent mode. We have only a short time to be with the Lord. So sa ibang church, they collect the cell phone. But here, we don't collect the cell phone because we believe you are a responsible owner of the cell phone. So iwasan natin gamitin ang ating mga cell phone so that we can hear the message of the Lord this morning. I would like to read from Psalms 66. Psalms chapter 66, verses 1 to 5. Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praise to you. They shall sing praise to your name. Come and see the works of God. He is awesome in His doing towards the sons of men. May all of us show reverence as we worship the Lord this morning.
Shall we kneel? Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand beyond thy sovereign sway. And with a wide robe throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Tayo po'y manalangin. Mahabagin at makapangyarihan po naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataong ito, sapagkat kami ay inyo pong sinamahan upang nang sa gayon makapagsamba sa inyo ng buong katotohanan at may ng buong puso. O Diyos, sa sandaling ito, nagpapasalamat rin kami sa inyo pong paanyaya sa loob ng buong sanlinggong ito, na kilalanin ka ngayong araw ng Sabat upang lalo tigit po naming mamalas ang inyo pong kabutihan at lalo tigit maranasan ang pagpapalang nagbuhat sa inyo. Nawa, tanggapin niyo po ang aming pong pagsamba sa umagang ito. Ang bagay ito ay aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All hail the power of Jesus' name.
bago po tayo manalangin, akin pong babasahin ang ating key text. Ito po ay matatagpuan sa Book of Genesis chapter 15 verse 7. Ito po ay New King James Version. 7 and 8. Ayan. Ito po subtitled God's Covenant with Abram. Sabi po sa 7, Then he said to him, I am the Lord, who brought you out of Ur, of the Chaldeans, to give you this land to inherit it. 8. And he said, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Tayo po ay magalang na lumuhod sa ating panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming puno ng pag-ibig, nagpapasalamat po kami sa nadarama ng bawat isa. Amin kayong nadarama ang inyong presence sa mga oras pong ito. Amin kayong sinasamba. Bigyan po kami ng mababang kalooban. Nawa, Panginoon, tanggapin ninyo ang aming pagsamba sa araw na ito na inyong binukod para sa inyong mga anak. O dakilang Diyos, amin pong pinasasalamatan ang pagkakataong ito. Kami po'y dumudulog sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, linisin ang bawat puso na nakapanikluhod sa umagang ito. Kami po ay hindi karapat-dapat kung hindi ang inyo lang anak na nagbigay ng kanyang dugo para makover ang aming mga kasalanan. O Panginoon, salamat po sa pagsamba na ito. Amin pong inilalapit ang inyong gagamitin na nawa, Panginoon, ang mga salita ninyo ang siyang maiangat. Itago kami sa inyong pag-ibig. Ang bawat isa po ay may mga dinaranas. Ang nais po namin, Panginoon, kayo po ang nakakaalam sa amin. Ipagkaloob nawa ang bawat dalangin ng mga kaluluwang ito. Nawa, Panginoon, patuloy niyo kami pagpalain kasama ang inyong Holy Spirit. Ito po ay aming pinasasalamatan alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence?
Once upon a time, a man had a cunning plan. He wanted to steal corn from his neighbor's cornfields. He thought, if I take just a little from each field, no one will notice. He set out on a dark, overcast night, taking his little daughter with him for a lookout. When he got to the first field, he heard his daughter whisper, "Daddy, someone's watching you." Startled, he moved to the second field, only to hear his daughter's voice again saying, "Daddy, someone is watching you." Annoyed, he asked, "Why do you keep saying that someone is watching me? I've looked everywhere and I don't see anyone." But the little girl, pointing to the dark sky, whispered, "Dad, someone is watching you from above." This story reminds us that when we sin alone, even at night and indoors, we sin in the presence of God. Living faithfully means remembering that God is always by our side, not to instill fear, but to protect, guide, and bring joy. Living like this means we can remain faithful even when we're away from our spouse, or we are the only Christians in the classroom or at work. There is always someone watching. As you express your faithfulness through the return of tithes and promise regular and systematic offerings, thank God for the privilege of living and walking in the company of a God of love and mercy. May we put our desires last and God first. God could have used other means to reach those people na hindi pa napuntahan, na hindi pa nakatanggap ng pabalita. But God wants to use us to be a part in the finishing of His work. Kaya ang ating mga handog at ikapo ay magagamit hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Our deacons are now ready to receive our tithes and offering. Hear the words of Jesus, bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for His promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, then I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, then I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there aught that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, then I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Shall we all rise? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, this morning,
We are so happy that once again we can worship you through our tithes and offering. Thank you, Lord, for making us a part in the finishing of thy work. As faithful children of thine, we will continue to do so that many will be saved into your kingdom. Will thou bless us, Lord, in all our endeavors, so that we can continue to support the works throughout the mission field. Thank you, Lord, for all the blessings. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen.
Maraming pong salamat sa mensahe po ng awit. Paano ba bigkasin ang pangalan ng grupo po ninyo? Ha? Ano po? Mahirap bigkasin ah. Basahin na lang natin ng kanya-kanya nating basa. Nakakatuwa po na kung saan ang ating mga kapatid ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoong Diyos sa ikakatatag ng ating pong pananampalataya. Ang mga awitin na atin pong napapakinggan ay nagsisilbing paalala sa atin, ay nagsisilbi rin po na kung saan ikalakasan ng atin pong pananampalataya. Ngayon pong umaga, mga minamahal ko pong kapatid, bago po tayo patuloy na kung saan ay mag-aral ng atin pong mga salita at dumako sa pag-aaralan po natin, hayaan nyo po muna na kung saan ay ipromote ko po sa inyo ang atin pong evangelism ng Central Luzon Conference, kasama po ang NPUC at ganun din po ang PUC, ano bang batch sila? Nakalimutan ko yung pinaka-batch, pero panoorin po natin, magkakaroon po tayo ng Project Manila 3, magkakaroon ng isang malaking pangaral sa lugar po ng PICC this coming February 11 hanggang sa February 17. Kaya po ang inyo pong lingkod, kami po ni Pastor Jeril, hindi ko po alam kung saan naka-assign si Pastor Jeril noon, that week, ay kami po ay wala. Sa kadahilanan na ang lahat po ng mga pastor ay kinakailangan na kung saan ay sumuporta sa gawain pong ito. Kasabay po nito, ang atin pong distrito ay nagpapanukala na kung saan ay magpadala ng ating mga kapatid upang nang sa gayon ay makinig po sila sa mga pangaral na ito. At marahil isa rin po yun sa atin pong pag-usapan mamaya sa atin pong DLA meeting mamayang hapon. Atin pong panoorin ang video promotion po ng CLC. Okay po? Sige po. Natin. May sound po yan parang maganda na meron po siyang sound. Sige. So, yun po mga kapatid, magkakaroon siguro tayo ng van and then pupunuin po natin yon. It's either 2 o 3 and then gabi-gabi sila po yung mga makasama po natin. Magkakaroon din po tayo ng tinatawag po natin na pagdala ng mga kaibigan nating inaabot sa atin pong Barangay 160. You are invited to a program, Project Manila 3, with Pastor Lee Bendit. Pastor Lee is an international speaker focusing on the relationship with Jesus as the basis of the sum and substance of the Christian life. Join us from February 11 to 17, 2024 at 7 p.m. nightly at PICC and be inspired to be drawn closer to God. Project Manila 3 is brought to you by the Philippine Union College Nursing Class of 1980 in partnership with the North Philippine Union Conference and Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventists. See you there. Okay po. So, ito pong Project Manila 3 ay panahon upang nang sa gayon ay ma-revive tayo sa atin pong pananampalataya at lalo tigit po ang atin pong mga kaibigan at lalo tigit mga ka-workmate po natin na patuloy nating pinagpipray na makasama natin sa pananampalatayang ito ay magkaroon ng isang saving relationship sa atin pong Panginoon. Kaya po hinihikayat po namin kayo mga kapatid na atin po itong suportahan sa pag-attend at ganun din po ay sa pamagitan po ng panalangin. Pangalawa po mga kapatid, ay patuloy po nating idalangin ang atin pong church planting project ng atin pong distrito. Ang atin pong South Caloocan District ay nagsasagawa ng atin pong church planting sa Barangay 160. Marami pong salamat sa PUC Remnant sapagkat kayo po ay kabahagi ng atin pong pangaral. Lalo tigit tuwing Sunday sa atin pong mga kabataan at lalo tigit sa isinagawa po nating meet up sa atin po mga clustered families. Tama po, andun po kayo mga kapatid. Tama po, andun? Nung time na yun, Sunday po yun, na-meet po ninyo ang inyong mga clustered families na sa biyaya ng Panginoong Diyos ay inyo pong aabutin, bibisitahin. Mga kapatid, idalangin po natin sila. At makipag-ugnayan din po kayo sa atin pong elder, kay Elder Johnny at maging sa atin pong personal ministries head, para nang sa gayon ay maging kabahagi rin po kayo sa visitation. At kasama nyo po ako na kung saan ay magdadalo po sa lugar po ng Barangay 160. Mga kapatid, para magkaroon pa tayo ng mas lalo pang ideya kung ano na yung nagaganap sa takbo ng atin pong church planting, di ho ba ang Barangay 160 ay nahati sa dalawa? Yung East Libis at saka yung West Libis. Tama po? Natatandaan nyo po yun, no?
nahahati siya ng tinatawag natin ng expressway. Doon po sa tinatawag po natin na Islibis, ay meron na tayong tinatawag natin na pamilya na kung saan ay inaabot. Ito yung Salonga family. Kasama natin ang care group po ng Bayanihan at care group po ng Milagrosa para abutin po sila. Sa biyaya ng Panginoon, ito po ay nagkasanga-sanga na. Ibig sabihin, marami nang dumadalo. Hanggang sa mga susunod na panahon, next week po, ay magkakaroon na siya ng 4 na clustered. Okay? Na kung saan ay nagmi-meet up. So, ibig sabihin, kada Thursday night, di ba nung meeting, na wala rin po ako ng meeting after, doon po ako nagpunta po noon, tuwing Thursday ng gabi ay merong 4 na mga bahay na kung saan ay nagkakaroon po ng mga care group study. So mga kapatid, pwede nyo rin pong isabay ang inyo pong mga care groups. Update nyo lamang po ako kung kailan po kayo bibisita para magkaroon po tayo ng connection. Mga kapatid, ipinopromote ko po ito upang nang sa gayon makita po ninyo na ang ating distrito ay merong malaking gawain, ang atin pong church planting. At ang bawat isa po dito ay kabilang po dito. And last po, natatandaan nyo pa po nung tayo ay nagsagawa ng gift giving po noon sa Barangay 160 noong December, sa West Libis naman siya. Di ba sa ating pamimigay, meron kaming naging karanasan na merong isang babae na lumapit sa amin. Tinatanong niya kami, sabi niya, Sir, ano hong meron? Anong religion ho ninyo? Nagpakilala kami na Adventist at bigla siyang nagbanggit na siya rin po pala ay Adventist dati. At dahil doon, ito po yung pamilya nila, Sister Amor, pati yung kanyang asawa si Kuya Ramon. At dahil po doon, nagpasimula na kung saan ay dalawin siya tuwing Friday. Kasama ko yung, ano ba tawag po nito, West Reparo. No? Nakalagay sa kanila yung pamilya po nila. So pag Friday ng hapon, binibisita po sila minsan sa umaga at yung ilan pa pong mga kapitbahayan. And so mga kapatid, yung kabilaang lugar na ito ay meron ng mga pulupulutong na kung saan ay nag-aaral ng salita ng Diyos. And by God's grace, mga kapatid, sa mga susunod na panahon ay magkakaroon na tayo ng mga group of believers na kung saan ay bago nating kaanib na maglilingkod sa Panginoon. Amen? And so mga kapatid, mahalaga ang inyo pong participation, mahalaga po ang inyo pong panalangin para nang sa gayon umusad ang atin pong gawain sa distritong ito. And so mga kapatid ko, ngayong sandali, dadako po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang title po niya ay More Than a Pinky Swear, The Unbreakable Promise of God. More Than a Pinky Swear. Ito po ay isa pong reflection, may kinalaman sa aklat po ng Genesis 15. By the way po mga kapatid ko, sino nang nakaranas sa inyo mag-pinky swear? Sa mga millennials, sa mga bata, parang nauso na yan ngayon, tama? Pero sa atin, nung kapanahunan natin, hindi naman uso yung mga pa-pinky swear na yan, tama? Anong binabanggit po natin nun? Promise, Pexman, mamatay man. Diba? Pexman, mamatay man. Sino mamatay? Ikaw o ako? Ganon. At kuminsan binabanggit pa natin na cross my heart. Di po ba? Cross my heart, hope to die. So parating may kamatayan kapag nangangako. Alam niyo po mga kapatid ko, ang pinky swear ay sabi nila nag-originate daw po ito sa tinatawag nating Japan. Pero bago siya nag-originate po sa Japan, sa ibang mga lugar meron na pong ganon. Kagaya po ng sa Amerika, sa isa pong dictionary ng Americanism, may kinalaman sa kanilang culture, pag sila po'y nangako ay ganito, pinky, bowbell, whoever tells a lie will sink down to the bad place and never rise up again. Nakikita niyo po mga kapatid, kapag ikaw ay nagsinungaling at hindi mo ginawa yung pangako mo na yun, ano ang kabayaran, consequence? Magsising ka, ibig sabihin, parang literally, parang mamamatay na din, Parang babagsak ka. Sa ating mga Pinoy, kapag tayo nangako, ang isinasaalang-alang natin, para paniwalaan tayo, na totoo yung pangako natin, promise talaga itong sinasabi ko, mamatay man ako, di ba? Itinataya natin yung buhay natin sa pangako natin. At even sa ibang bansa, ganun din. Ang itinataya nila, yung buhay nila, para sabihin na, yung pangako ko, totoo talaga ito. Next po natin, ito po. Sabi po nila, ang tinatawag nating pinky swear, nag-originate po sa Japan noong 1600 to 1803. Ang pangalan po niya dati ay yubikiri. Ang tawag nila doon ay yubikiri, na kung saan ay finger cut off. Base doon sa ilan ng mga nababasa ko ay, ito daw po ay naging kagawian ng mga tinatawag natin ng, ano nga yung sikat na parang fraternity sa Japan?
Yakuza. Kapag ikaw po ay nangako ka, di ba, meron silang oath, pagkatapos nun hindi nila ginawa, ang katumbas po noon, yung kanilang thumb ay puputulin. Pero, kapag yung pangako mo ay ang nakataya na ay sobrang bigat yung nilabag mo, ang mangyayari po ang kabayaran mo na ay yung tinatawag nating kamatayan na rin talaga. Pero dito naman sa ilang part ng Japan, ang binabanggit naman po dito ay, whoever lies will be made to swallow 8,000 needles. Grabe, no? So, kukuha pala ng needles para kainin, para patunayan ako sa nagkamali ka talaga. Well, mga kapatid ko, ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang may kinalaman sa more than a pinky swear. Ang ating Panginoong Diyos, nag-pinky swear din po. At tunghayan po natin kung ano ang pangako ng Diyos sa inyo at sa akin. Subalit bago yun, tayo po'y sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Mahabagin po naming Diyos, kami po ay sasalok ng karunungan at kaalaman sa inyo pong banal na harapan. Saga ng amin, Panginoon, hindi namin maunawaan ang inyo pong mga salita. Hangad namin ang pamatnubay ng banal na Espiritu, ang siyang maranasan po namin, nang sa gayon maunawaan namin ang inyo pong personal na mensahe sa bawat isa. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko, hindi lang basta-basta pangako ang isinasagawa po natin. Ngayon, meron ng ano ba tawag nito? Nadadagdag na paraan ng pangako. Yung sa Korea, papaano po sila mangako? Pagka pinky swear, siniselyuhan. Di po ba? Siniselyuhan na ng ganito. Now, ang mga tao ay mahilig mangako. No? May mga pangako na natutupad, may mga pangako rin na hindi. No? Marahil marami na kayo naisip, yung kagaya ng mga 10,000 at kung ano-ano pa na mga pangako. No? Marami tayong naalala pagdating sa mga pangako. Pero hayaan natin na, tunghayan natin, papaano ba nangako ang ating Panginoong Diyos kay Abraham na kung saan ay ang kanyang karanasan ay magsisilbing inspirasyon natin sa pamumuhay po natin sa kapanuhunan po nating ito. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 15 verse 1, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not fear, Abram, I am a shield to you, your reward shall be very great. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang unang pagpapakilala ng Panginoon kay Abraham sa mga talatang ito ay, huwag kang matakot. Do not fear. Huwag kang matakot, Abram. Alam niyo po, bago pa magkaroon ng encounter si Abram sa chapter 15, chapter 12 pa lang, na-encounter niya na ang atin pong Panginoong Diyos. At alam niyo po, dito sa tinatawag nating pagpapakilala ng Diyos, every time, kapag tayo sinasabihan niya na tayo po ay huwag pong matakot, hindi lang niya sinasabi na huwag tayong matakot. But rather, God would not tell us, do not be afraid, without giving a reason to put away our fear and doubts. Kapag nagbanggit ang Diyos na huwag kang mabahala, kapag sinabi ng Diyos na huwag ka nang umiyak, pag sinabi ng Diyos na huwag ka nang matakot, matapos niyang banggitin ito mga kapatid ko, throughout sa scriptures, pinapakita ng Bible yung mga reasons bakit tayo kailangang hindi matakot at hindi tayo dapat mangamba. Bakit po? Kasi yung utak natin ay nakadepende tayo sa reason. Gagawa tayo ng isang bagay dahil merong rason. At binibigyan tayo ng Diyos ng rason para ganito ang ating gawin. Nakuha po natin yung flow ng ating pong study. At ito po ang paraan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos kay Abram. Huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. Ang iyong gantimpala ay lubhang dakila. Merong tatlong kaparaanan kung paano nagpapakilala ang Diyos na kung saan ay parang nagiging karaniwan. Ulitin ko po, nagiging karaniwan. Ibig sabihin, ito po yung karaniwang nagre-reflect every time na kung saan ay nagpapakilala ang Diyos sa mga kasaysayan o istorya sa Old Testament. Number 1 po, pinapakilala ng Diyos na siya ay isang powerful God. Okay po? Kaya binanggit kanina yung talata na huwag kang matakot. So bakit? Bakit hindi ka dapat matakot? Kasi powerful ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, protective God ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, proprotectionan niya tayo. Kagaya ng binanggit niya na, ako ang iyong kalasag. At ang sabi pa po doon, ang iyong gantimpala ay lubhang malaki. And so therefore, ang karakter ng Panginoon, isa siyang provisional God.
Again, mga kapatid, again, mga kapatid ko, nagpakilala ang Diyos. Pagpapakilala ng Diyos, hindi basta-basta. Pinakita ng Diyos kung sino siya. Powerful ako, protective ako yung provisional God na tutulungan kita sa lahat ng pangailangan mo. Pero sa kabila ng pagpapakilalang ito ng ating Panginoon, si Abraham ay tumugon na merong pagdududa. Hindi po ba minsan ganun din po tayo? Alam na natin kung sino ang Diyos, pero meron pa rin tayong doubts. Tama? Tama po? Tama? Pansinin niyo po kung paano ipinakita ni Abraham ang kanyang doubts. Ang sabi niya, Panginoon, kung talagang magaganap to, wala naman akong anak eh. Genesis 12 pa, sinabihan mo na ako na magkakaanak ako, magkakalahi ako. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ang tagal na. Meron siyang tinatawag nating doubt. Pero alam niyo po mga kapatid ko, isang bagay ang marereflect natin dito, nakagaya rin po natin si Abraham. Ang sabi po sa writing sa Ellen White sa Patriarchs and Prophets, pwede po ba nating basahin mga kapatid? Still, go. Still, the patriarch. Kagaya rin tayo ni Abraham, tama po? Naghahanap tayo ng mga visible, ng mga may kita natin, ng mga patotoo na talagang para na sa gayon maniwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, naulit-uli po yun. Verse 7, biglang nagpakilala uli ang ating Panginoon kay Abraham. Abraham, ako ang Panginoon, nagpaalis sa iyo sa Ur sa Kaldeo. Ang lupaing ito ay ibibigay ko sa iyo. Again, pinakilala ng Diyos na siya ay powerful. Pinakilala ng Diyos na siya siyang protective God. Pinakilala ng Diyos na siya isang provisional God. But again, tumugon pa rin si Abraham na merong pagdududa. Lord, paano ko ba malalaman na magiging akin talaga ito? Pero alam niyo po minsan yung pagdududa, merong dalawang klase. May dalawang klase ang pagdududa mga kapatid ko. Number 1, there's a doubt that denies God's promise. May duda ka talaga, hindi talaga totoo yung mga pangako ng Panginoon. Pero meron namang isang klaseng pagdududa na meron kang doubt, pero may bahagi sa doubt mo na you desires God's promise. Naranasan niyo po ba ito mga kapatid? Yung pangalawang part, meron kayong pagdududa sa Diyos, pero sa bahagi ng puso nyo, nais nyo ring mangyari yung pangako niya. Tama? Tama? But again, yung bagay na yon ay ma-equate pa rin natin bilang isang pagdududa. At bagaman yun ay pagdududa, ang nakakatuwang makita sa istorya ng Biblia, despite our doubts, God helps our unbelief. Amen? Sa kabila na meron tayong pagdududa sa ating Panginoong Diyos, tinutulungan niya yung ating kawalan ng pananampalataya at pagdududa sa ating Panginoon. And so ngayong umaga, may tatlong bagay po tayong pag-aaralan. Papaano ba dinil ng Panginoong Diyos ang mga pagdududa ni Abraham? Papaano ba dinil ng Diyos yung mga pagdududa na meron tayo sa buhay natin? Tatlong bagay mga kapatid ko na kung saan ay magsilbing paalala sa inyo at paalala sa akin. Ang sabi po sa verse 9, inutusan po ng Diyos si Abraham. Ang sabi niyang Diyos kay Abraham, Abraham, tinatanong mo kung papaano, no? Ito ang gawin mo. Kumuha ka ng isang dumalagang baka, kumuha ka ng isang babaeng kambing, at kumuha ka ng isang lalaking tupa, kumuha ka ng isang inakay na bato-bato, at isang inakay na kalapati. Pinapakuha niya yung 5 uri ng mga hayop na yon. Ay, teka, Abraham. Bakit kaya ganun ang pinapagawa ng Diyos? Parang anlayo naman ata sa kanilang pag-uusap. Sang-ayon po sa tinatawag po nating kasaysayan, kapag sila ay nagkakaroon ng pangako, sa atin, di ba, meron tayong pinky swear? Tama? Tama? Tayo meron tayong pexman. Ang paraan ng kanilang paglatag ng pangako, pinakuha yung 5 uri ng mga hayop na yon. Pagkatapos kuhain ang 5 uri ng mga hayop na yon, 5 hayop na yon, anong sinabi po sa verse 10? At dinalan niya ang lahat ng ito sa kanya. At pinaghati niya sa gitna at kanyang pinagtatapat-tapat ang kalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. Nagets po ninyo mga kapatid ko? Ito yung tinatawag natin na, ano ba tawag po nito?
na buong lalaking kambing o kaya tupa o kaya baka, ang ginawa, hinati sa gitna. Okay? Pagkahati sa gitna, edi dalawa na. Okay? Dalawa na. Nandito banda yung ulo, nandito yung banda yung buntot. Nung nahati na, yung isa inilagay dito, yung isa inilagay dyan. Magkatapat-tapat sila. Nakukuha po natin ang picture, mga kapatid. Nakuha po ninyo kung ano yung pinag-uusapan po natin. Sangayon sa writings po ni Ellen White, the Lord condescended to enter into a covenant with His servant, employing such form as were customary among men for the ratification of a solemn engagement. Ibig sabihin, sa atin, kapag ikaw ay nangako, merong pinky swear. Tama? Tama? Sa kanila, kapag nagkakaroon ng oath, kapag nagkakaroon ng promise, ang kanilang custom ay kukuha ng tinatawag nating hayop, papatayin sa gitna, pagkapatay sa gitna, pagtatapatin. Gets? Gets po natin, mga kapatid, kung ano yung nagaganap sa Genesis 15? And now, mga kapatid ko, habang ganon ang nagaganap, ano ang mangyayari next? Kapag nailagay ng ganon, kailangan dumaan yung nangako at yung pinangakuan. Gets? Gets po natin? E di nahati na. Nahati na. Pagkahati, dumaan si Abraham sa gitna. Ibig sabihin, sinasabi niya sa ating Panginoon na kung saan, okay, Panginoon, magiging masunurin ako sa iyo. Sa iyo lang talaga ako. Yung promise mo na ito, aasahan ko talaga tong lubusan. Ang next na, kailangang dumaan ang ating Panginoon. Nakuha po natin ang point? Nakuha natin ang point? Dahil yon ang tinatawag nating custom nila. And now, mga kapatid, habang inaantay ni Abraham na dumaan ng ating Panginoong Diyos doon sa pinaghating hayop, ano ang nangyari? Verse 11, ang tagal. Ang tagal bumaba ng Diyos na dumaan doon sa gitna. Nagkaroon na ng punto na kung saan yung mga vultures ay bumaba, nilalapitan na yung tinatawag nating mga patay na hayop. Kumbaga sa atin, para maunawaan natin ito, nilalangaw na, wala pa rin nabili. Nakuha po natin ang punto, mga kapatid. Nakuha natin yung istorya ng Biblia. Habang inaantay ni Abraham na bumaba ang Panginoon, lumakad doon sa gitna na yon, bigla po siyang nakatulog. Inabot na siya ng paglubog ng araw. Ang description ng Bible, eto mga kapatid, sundan po natin ito, nakamanghang pangyayari sa buhay po ni Abraham. Verse 12, now, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and behold, horror and great darkness fell upon him. Merong napaginipan si Abraham na isang nakakatakot, napakadilim na pangyayari. At ano ang kanyang napaginipan na ipinakita sa kanya ng Diyos? Verse 13, pansinin niyo mga kapatid na kasaysayan ng Biblia. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Ano ang tinutukoy po nito, mga kapatid? Ano ang tinutukoy po nito? Po? Hindi po. Yung slavery ng Israel under ng Egypt. Okay? Ang sabi ng Diyos, bago ako dumaan dyan, ipinakita ng Diyos kung ano yung magaganap sa Israel. Nakuha po ninyo yung istorya, mga kapatid. Ang magaganap, magiging alipin muna sila. Sino ang nagsabi? Yung Panginoong Diyos. Pagkatapos po noon, huwag kang mabahala, Abram. Bagaman maging alipin kayo ng Egypt, ang sabi dito, and also the nation whom they serve, I will judge. Hahatulan ko sila. Afterward, they shall come out with great possession. Nakikita yung storya? Bagaman ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay magiging alipin ng tinatawag nating bansang Ehipto, nation ng Egypt na yon, hahatulan nyo ng Panginoon, pero huwag ka mabahala, Abram, makakalaya sila doon. At pagkatapos noon, with great possession. At hindi lamang yun, Abram, hanggang sa ikaw ay mamatay, iingatan kita hanggang sa mailibing ka sa libingan ng mga magulang mo. And so ano ang point, mga kapatid ko? Number 1, mga kapatid, God's Word is full of what?
demonstration of His power to win our trust. Again, God's Word is full of what? Demonstration of His power to win our trust. Nakuha niyo yung point, mga kapatid, ng istorya? Bago mangako ang Panginoon, bago siya dumaan doon sa gitna na yon, pinakita muna ng Panginoon, dinemonstrate niya kung ano ang magaganap sa Israel. At hindi lamang basta-basta magaganap, kundi demonstration ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng kanilang pagkaalipin. Paano namalas ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos? 10 salot. Tama? Sabi nila, tawag doon ay mga battle of gods. Labanan ng Diyos ng Israel at Diyos ng tinatawag nating Egypt or ng mga Egyptians. Yung 10 mga plagues na yon, patama yon sa 10 Diyos ng mga Egyptian. At sino ang nagwagi? Ang Panginoon. Paano nakapag-cross ang Israel sa Red Sea? Lumakad sa tuyong daan. Tama po? And so ano ang point? Pinapakita ng Diyos na ang kanyang mga salita ay full ng demonstration ng kanyang kapangyarihan para lang i-win ang atin pong trust. But again, mga kapatid, hindi kailangang i-win ng Diyos ang ating trust. Amen? Sino tayo para i-win ng Diyos ang ating trust? Dapat lang talaga tayong magtiwala sa Kanya. Pero ginawa ng ating Panginoon yon sa kadahilan ng tanda ng pagmamahal niya sa inyo at sa akin. Mga kapatid, meron tayong doubt. Gagawa po ko ng isang illustration, mga kapatid. Pagdating sa panunuyo, sino ba ang dapat suyuin? Yung nagkamali o yung pinagawa ng pagkakamali? Yung binagawa ng pagkakamali. Tama. Kasi doon ka nakagawa ng pagkakamali eh. Ihalin tulad natin siya sa Diyos. Nung nagkagawa ng pagkakasala ang tao sa Diyos, sino ang nanuyo? Ang tao o ang Diyos? Ang Diyos. Si Jesus. Bakit? Gusto niyang i-win ang ating trust. Again, hindi niya kailangan gawin yon, mga kapatid. Pero ginagawa niya dahil mahal niya tayo. Amen? At ayaw niya kayo at ako mapahamak. Ang Genesis chapter 15, mga kapatid ko, ay may kinalaman sa pananampalataya. Nais ng Diyos na i-win ang ating lubusang pananampalataya sa Kanya. Again, hindi niya kailangan gawin yon, pero ginagawa niya para lang hindi tayo mapahamak. Sa writings po ni Ellen White, hindi lamang po basta-basta ang pinakita ng Diyos kay Abram. Ang sabi sa writings si Ellen White, even yung plan of redemption, even yung tinatawag nating pagkamatay ni Jesus sa cross, even yung tinatawag nating restoration ng Eden, pinakita sa Kanya. Hanggang sa makomplete yung fulfillment ng promise, ipinakita sa Kanya. Doon sa panaginip na yon. Bakit? Kasi throughout the history, mga kapatid ko, isa lang ang makikita po natin, demonstration ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Na ang ating Panginoong Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Amen? Kaya sa bagay na yon, walang puwang ang pagdududa sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Meron pa pong paalala si Ellen White. Pwede ho ba nating basahin, mga kapatid? God will do great things. Go. And do not give. Anong kulang po, mga kapatid ko? Ang kulang sa atin ay pagtitiwala, pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, i-apply natin siya ngayon. Ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, ay punong-puno ng demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Maaaring kaya tayo nanlalambot at nangihina sa pananampalataya, nakalimutan nating tanawin ang demonstration ng Panginoong Diyos sa Kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng banal na kasulatan. Ano po yung topic natin sa 10 Days of Prayer? Priorities of Faith. Yung kagabi, be more analog. Babalik tayo sa basic. Connection sa Panginoon na namumunga sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Ang sabi pa ni Ellen White, He will help His believing child in every emergency if they will
Hindi ko mabasa. Their entire confidence in Him and faithfully obey Him. Mararanasan natin ang pag-iingat ng Diyos, ang pagsaklolo ng ating Panginoon, kasabay ng ating pagsampalataya sa Kanya. Natatandaan niyo po yung series natin ulit. Sorry, kailangan ko lang po ito banggitin. Yung kasaysayan po ni Habakkuk, Calmness in Darkness, yung series natin ng last time. Sa panahon ng darkness, ano ang naranasan ni Habakkuk? Calmness. Bakit? Bakit calmness? Kasi ipinakita rin sa kanya ng Diyos ang magaganap sa pagiging alipin ng Israel sa Egypt. Sa Babylon. Tama? And so dahil doon, nagkaroon ng calmness si Habakkuk. Mga kapatid, sa istorya naman ni Abram, pinapakita ng Diyos, ito yung magaganap. Ang Bible ipinakita niya kung ano yung magaganap hanggang sa huling kapanahunan. Yung mga tanda ng kanyang ikalawang pagparito. Ang magiging bunga nun, calmness. Ang magiging bunga nun, hope. Ang magiging bunga nun, security. Bakit? Kasi yung tala ng Biblia ay isang demonstration na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, balik po ulit tayo sa pagbabasa ng Biblia. Balik ulit tayo sa pagbabasa ng Biblia. Dito tayo makasumpong ng kasiguraduhan ng ating pananampalataya. Verse 17, ito na po ang kasundan storya. Matapos na makita ni Abram yon, matapos i-demonstrate ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin, verse 17 mga kapatid, ang sabi ng Biblia, it came about when the sun had set, it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch which passed between these pieces. Sino po itong smoking oven, flaming torch na nire-represent ng Biblia? Sino po ito? Ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Matapos banggitin ng Diyos yung demonstration ng kanyang kapangyarihan, eto na, dumaan na yung Diyos doon sa gitna ng mga patay na mga hayop na yon. And so ano ang point, mga kapatid? Ano ang point ng pagdaan ng Diyos doon? Hindi kailangan gawin ng Diyos yon. Nagawin yung klase ng tinatawag natin ng pinky-pinky swear. Hindi kailangan gawin ng Diyos yung mga pangako na yon na meron pang mga seremonya. Pero ginawa ng Diyos yon sa kadahilan ng God is full of what? Determination to win our trust. Ginawa niya yung ganong klaseng pangako para lang ipakita sa atin at kay Abraham na determinado ako na gawin ang pangakong iyon. Mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng pangako ng pagdaan sa carcasses na yun, sa mga patay na yun? Ang sabi ng isang aklat, commentary on Genesis, ang sabi niya, the ritual here is dramatic, very dramatic daw. It is as if God is placing Himself under a potential curse. Nakuha po ninyo? Abraham, sabi ng Diyos, Abraham, if I do not prove faithful to my word, let the same thing happen to me, yung naganap doon sa mga hayop na pinatay, hinati sa gitna, let them same thing happen to me as to this heifer, the goat, and the ram. Abraham thus believes the Lord. Ang pagdaan pala ng Panginoon doon sa gitna na yon, sinasabi niya, Abraham, pag ito hindi ko nagawa sa'yo, hatiin mo ako sa gitna. Nakikita niyo po ang point, mga kapatid ko? Seryoso yung Diyos sa kanyang pangako. Amen? And so dahil seryoso yung Diyos sa kanyang pangako, makakasigurado tayo, dapat lang natin sampalatayanan ng Diyos. Ang sabi pa ng isang commentary, isang aklat ni Paul Bergman, dito ko siya nabasa actually sa Genesis, the story we haven't heard, napakaganda. Mga iba't ibang istorya sa Genesis na something kakaiba, na kakagulat, nakamangha. Ang sabi po dito, it is as if God swears by the divine self to be cut in two in failing to uphold the divine end of the bargain. Mga kapatid, sa madaling sabi, eto lang, sa madaling sabi, pex man, mamatay man. Yun na po ang point. Promise, Abraham, gagawin ko to. Mamatay man ako. Maging kagaya man ako ng ganito. Bakit? Pinapakita ng Diyos, determinado siya na gawin ang lahat ng mga ito para sa Kanya. And mga kapatid, again, hindi ito kailangang gawin ng Diyos.
Pero ginawa niya dahil mahal niya kayo at mahal niya ako. Gusto niyang i-win ang ating trust sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid ko, ipinakita ng Diyos din naman ang Kanyang pangako sa pamagitan ng kamatayan niya sa cross. Tama po ba? At ang kamatayan ni Kristo sa cross ang magsisilbing gabay at magsisilbing paalala sa atin na kung paanong iniligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan, siya din ang bahala sa lahat ng ating mga pangailangan. Last point po natin mga kapatid ko, verse 18, ang sabi po ng passage, on that day, matapos dumaan ang ating Panginoon, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt as far as the great river, the river of Euphrates. Verse 19 hanggang 21, binanggit niya yung 10 nasyon sa lugar na yon ng Kanaan, na kung saan ay talagang napaka-powerful din naman. Pinakita ng Diyos yung 10 na yan. Ayan yung mga 10 na yan. Kasabay ng pagpapakita niya ng 10 ng mga nasyon na yon, sinabi ng Diyos, mapapasayo yang lahat. Mapapasayo yang lahat. And so ano ang last point po natin? God's dependability wins our trust. Again, God's dependability wins our trust. Dahil ang Diyos ay talagang nadedependehan natin. Proven na talagang mapapatunayan natin na tayo kapag sumampalataya sa Kanya, tutulungan tayo. Dahil ito yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Ito yung rason para nang sa gayon, lubusan tayo magtiwala sa atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, ngayong umaga, nais ng ating Panginoong Diyos na kayo at ako paalalahanan. Hindi ito kailangan gawin ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na bumaba para lang tayo iligtas. Pero ginawa po niya alang-alang sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Hindi niya kailangang i-win yung trust natin, pero ginawa niya dahil ayaw ng Panginoong Diyos na kayo ay mapahamak at ako'y mapahamak. Ang nais ng Panginoon na maging tugon natin, lubusan tayong magtiwala sa atin pong Panginoong Diyos. Sa ating pagtatapos mga kapatid, ito na po ang time na makahinga na tayo ng malalim. Ayan na, makahinga na tayo ng malalim. Meron pong isa pong archaeologist, ang pangalan niya po ay si Howard Carter. Si Howard Carter, isa po siyang Egyptologist, ay sang-ayon sa kanyang pag-aaral, namangha siya na kung saan ay merong isang hari, walang iba si King Tutankhamen, na hindi pa rin natutuklasan ang kanya pong libingan. Sa kanya pong pag-aaral, hindi siya naniniwala na may kita pa yon. Pero may bahagi ng kanyang puso, ng kanyang isipan, baka meron pang makita. Okay? Meron siyang doubt kung meron ba talagang libingan ni King Tutankhamen. Pero sa kanyang puso niya, sana meron, hahanapin ko kasi. Bagaman meron siyang ganong klaseng pagdududa, no, clouded yung isipan niya kung meron ba talaga o wala. Pero kahit anong mangyari, tatry ko pa din. Tingnan lang natin. Inopen niya yung kanyang kaisipan, may kinalaman kay King Tutankhamen, dito po sa isa pong lalaki na nasa England. Hindi po binanggit yung pangalan pero yun ang nag-support dito sa tinatawag po nating mission ni Howard Carter. Nahanapin yung tinatawag po natin na libingan ni King Tutankhamen. Ang sabi po dito, Carter's search was driven by his firm belief that there was treasure to be found, though he could not be certain. Hindi siya makatiyak talaga kung tama ba talaga to. Pero alam niyo po, mga kapatid, naghanap pa rin siya, nag-search pa rin siya na nag-search, nag-search pa rin siya na nag-search, hanggang sa dumating sa punto, yung fund na ibinibigay sa kanya, naubos na. Even yung nagsosupport sa kanya na taga-England, sumuko na. Tama na, Carter, tama na. Tama na. Wala talagang libingan ni King Tutankhamen. Hindi totoo yun. Hindi na natin mahanap yun. Wala talagang ganun. Alam niyo po, kahit ganun yung binabanggit ng nag-i-sponsor sa kanya, nagpatuloy pa rin siya. And then one day, mga kapatid ko, doon sa tinatawag nating libingan malapit kay Ramses VI, meron siyang nahukay na isang napakakitid lamang po na daan. At alam niyo po, nung kanya po itong pinasok, natuklasan niya, ito po pala yung libingan ni King Tutankhamen.
At ang libingan ni King Tutankhamen, sangayon sa mundo ng arkeolohiya, isa ito sa pinakagrandiosong tinatawag natin na discovery. May kinalaman sa tinatawag nating na, alam mo yun, hindi siya ganun, talagang ano siya, well secured, at the same time talagang yung kanyang mga ano ay talagang preserve talaga. At alam niyo po, dahil sa bagay na yon, sobrang mangha ni Carter sa bagay na ito. Now, ano ang point na gusto ko pong idiin, mga kapatid ko? Ang point na gusto kong idiin, sa una, hindi talaga tiyak ni Carter kung merong libingan ni King Tutankhamen. Mga kapatid, ang Bible tiyak. Amen? Ang promises ng Panginoon, totoo. Amen? Ang pangako ng Diyos, 100%. Amen? Dahil ito'y totoo, sumalig tayo ng buong buo. Amen? Kaya po, our confidence does not strive on the absence of problem and trials, but on the integrity of loving God. Mga kapatid ko, ngayong umaga, sa kabila ng ating mga pagdududa, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, bumaba ang ating Panginoong Diyos para nang sige ipakita ang Kanya pong kapangyarihan. Number 1, God's Word is full of demonstration of His power to win our trust. Again, hindi niya ito kailangan gawin, pero ginawa niya. Dahil mahal niya kayo't mahal niya ako. Pangalawa, God is full of what? Determination to win our trust. And last, mga kapatid ko, God's dependability wins our trust. Mga kapatid, nawa sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, matapos na mangako ang ating Panginoon, hari nawa, tumugon tayo na mayroong buong pananampalataya sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. When we all get to heaven, all the ache and sadness we are experiencing are going to vanish. When we all get to heaven, everything we do will bring us perfect satisfaction and lasting reward. When we all get to heaven, we will never engage in anything again that will leave us feeling empty. When we all get to heaven, everything we'll do will bring us joy. We will be home and we will finally receive true rest. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away, no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear.
What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in the moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free, free indeed. Jesus, one day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in the moment we shall be changed. In the moment we shall be changed. In the moment we shall be changed. On that day, Oh, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. we'll sing and shout the Inaniyahan ko po ang lahat mga kapatid na tayong lahat ay tumayo sa atin pong pangwakas na panalangin. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Maraming salamat po makapangyarihan po naming Ama na ikaw ay nangako kay Abraham at ang pangakong ito, Panginoong Diyos, ay magsisilbing paalala rin naman din sa amin na ang inyo pong mga pangako, Panginoong Diyos, ay tunay na mapagkakatiwalaan. Lord, maraming salamat sapagkat sagana ang amin, Panginoon, sagana ang inyong pong pag-ibig, inyo pong ipinamala sa amin ang inyong pong biyaya, na ang mga bagay na ito, honestly, Lord, hindi mo nga ito kailangang gawin pero ginawa po ninyo alang-alang sa aming pong kaligtasan. Inabot mo, Panginoong Diyos, ang aming mga kaisipan. Inabot mo, Panginoong Diyos, ang aming mga isipang punong-puno ng pagdududa upang lamang kami ay magkaroon
ng lubusang pagtitiwala po sa inyo. O Diyos, talagang tunay na kapag kami po hindi po maligtas, hindi nyo po talaga kasalanan. Kasi ginawa nyo na po ang lahat alang-alang sa amin. And so Lord, ngayong umaga, kami ay nagtatalaga sa inyo pong banal na harapan. Na sa biyaya at tulong po ninyo, kami ay magpapasakop sa inyo ng buong buo. Sa biyaya mo, lubusan naming pagtitiwalaan, Panginoon, ang inyo pong banal na mga kasulatan, ang inyo pong salita, na magsisilbing gabay namin sa huling kapanahunang ito habang kami ay nag-aantay sa inyo pong ikalawang pagparito. Hari nawa, Panginoong Diyos, lumakad kami na mayroong kabanalan, lumakad kami na mga instrumento ng kaliwanagan at lalo tigit, instrumento ng tagapagtaguyod ng kaharian po ninyo sa mundong ito upang mamalas ng bawat isa ang kaligtasang aming inaantay sa inyo pong ikalawang pagparito. Ang lahat ng ito ay amin pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His heart? By His grace, my friend, let us hope that till the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His heart? By His grace, my friend, let us hope that till the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath po sa inyong lahat.